Masyado pang maaga para sabihin na may suporta ang mayorya ng mga senador sa isinusulong na economic tsa-tsa. Ito ang inamin ni Senador Juan Edgardo Sani Angara na siyang chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na nagsimula ng dinggin ang resolution of both houses number 6. Ayon kay Angara, kasisimula pa lamang nilang pagdinig kaya't mahirap sabihin kung may suporta na ang tsa-tsa mula sa mga kasamahang senador. Karamihan umano ay nakikinig pa lang sa ngayon mula sa mga eksperto sa ating saligang batas. Hanggang umabot sa panahon ng debate ang panukalang baguhin ang tatlong economic provisions ng ating konstitusyon. Target nilang buksan sa mga dayuhan ng larangan ng advertising, education at public services. Sa Lunes ay mga dating justices pa rin ng Korte Suprema at mga framers ng 1987 Constitution ng mga paunahing bisita sa pagdinig ng komite. Batay sa requirement, kapag ang pinag-uusapan ay pag-amyenda sa ating saligang batas, ay kailangan ng 3/4 vote o 18 boto mula sa mga senador. Giit ni Angara, hindi niya hawak ang desisyon ng ibang senador maliban marahil kina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senate Pro Tempore Loren Legarda na kasama niyang nagkain ng resolution of both houses number 6. How can I speak for 23 senators, di ba? I can only speak for Senator Angara, maybe Senate President Zubiri, and Senate President Pro Tem Legarda kasi we filed the resolution. So panindigan namin yung resolution namin, di ba? But we cannot assure na hindi siya maamyendahan ng ating mga kasamahan because that's part of the process of legislation. May sarili silang mandato, may sarili silang pananaw. We have to respect that. Sagot ito sa kagustuhan ng mga congressmen na ngayon pa lamang ay dapat lumantad ng mga senador na pabor at kontra sa tsa-tsa. At nauwi pa sa personalan ng nagpapatuloy na bangayan ng mga congressmen at senador higil sa usapin ng charter change. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Mga balitang nangyari saan mang panig ng bansa, mababalitaan sa MBC Network News.